restlessly, thirsting endlessly. All I found was bitter water from an earthly stream. How my soul did cry, how I feared to die. Everlasting life was just a dream. Water from the rock is what I needed, water from which no one is denied. And when it came to Christ for my salvation, I found Jesus was the rock that satisfied. In this wilderness, this dark wilderness, he was smitten by the rod from his Father's hand. All my sins he bore as he suffered more than this human life could understand. Water from the rock is what I needed, water from which no one is denied. And when it came to Christ for my salvation, I found Jesus was the rock that satisfied. If you're looking for life with something more, there's refreshing water flowing down from Calvary. Leave your past behind, climb God's hill and find heaven's answer for your soul's reprieve. Water from the rock is what I needed, water from which no one is denied. And when it came to Christ for my salvation, I found Jesus was the rock that satisfied. I found Jesus was the rock that satisfied. I put down the mirror and said to myself, was that really me that I saw? I thought there might be something wrong with the mirror, for it magnified every flaw. The more grooming I tried made me realize what I saw in the image was true. The truth I can't hide. Lord, change me, I cried. Make me a reflection of you. And I love this old mirror, God's holy word. And I found that it always reads true. Lord, if not for the mirror, I know I'd be lost. For it was there I found you. When things come between this old mirror and me, your image won't be shining through. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. I pick up the mirror and now I'm amazed that that's really me that I see. And I know that there's nothing wrong with the mirror. I'm just not what I used to
know. It's so good to know that this transformation is true. May it not be me, Lord, but you that they see, a living reflection of you. And I love this old mirror, God's holy word, and I found that it always reads true. Lord, if not for the mirror, I know I'd be lost, for it was there I found you. When things come between this old mirror and me, your image won't be shining through. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. He stood up in heaven and he looked down through time, and he saw that waited ahead. He knew that a stable is where he'd be born, and in a manger he laid down his head. Still he came, hallelujah, Jesus came. Though he saw every trial he would face, he could have said, my Father, no, the price is great, I will not go. But because he loved us so, still he came. He knew he'd be tempted, and he knew he'd be tried, and he knew earthly men would mock his name. He knew on Mount Calvary he'd be nailed to a cross, but he knew his Father's will, so still he came. Still he came, hallelujah, Jesus came. Though he saw every trial he would face, he could have said, my Father, no, the price is great, I will not go. But because he loved us so, still he came. But because he loved us so, still he came. Still he came.
Magandang umaga po sa atin po lahat at muli ako po ang inyong lingkod, Brother Ramel Guardian, at salamat sa Panginoon sa panibagong araw at muling masilayan natin ang kabutihan ng Diyos sa araw pong ito. Amen. Ang biyaya ng Diyos, ang mercy at ang kadakilaan ng Diyos. Ano po? At ang Diyos na ito na atin pong pinag-uusapan, ano po, ang Diyos na walang iba ang tagapagligtas, ano ho, na nagbigay sa atin, no, ng tunay na kapayapaan, no, sa ating puso, no, si Jesus Christ nagkatawang tao. At ayon po sa pinag-aralan natin dito po sa atin pong series, okay, Bible verse by verse Bible study, no, sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoon Kristo. Siya po ang naging head of the church, the body of Christ. Amen. At in all things, He might have the preeminence. No, siya po ang all-powerful. No, siya po ang sabi ng Bible, exalted, no, itinaas, no, ang kanyang pangalan is above every name. Ano, ang sabi ng Bible, every tongue shall confess, amen, that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Sabi ng Bible, lahat ng mga bagay sa langit, lahat ng mga bagay sa lupa, at lahat ng mga bagay sa ilalim ng lupa ay luluhod sa Panginoon. Every tongue should confess that Jesus is Lord. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayo pong magsawa na purihin ang Diyos, no? Sa pagising sa umaga, purihin ang Panginoon. Awitan natin siya, mga kapatid, at sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po, mga kapatid. At ngayon ay samahan niyo po muli ako sa another Bible studies, panibagong edition po ng ating verse by verse Bible study. At ngayon po ay dadako na tayo sa verse 5, no, ng Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 5. Okay? Ang atin pong topic is about the dispensational purpose of grace and apostleship. Okay, so dapat po nating maunawaan, no, ang dispensational purpose of grace and apostleship. So tanda natin, mga kapatid, no, ang grace na na-receive, no, mula sa Panginoon, no, na-receive natin, no, na-receive ni Apostle Paul. No, this is, mga kapatid, ay nagpapakita, no, na ang Panginoon ay meron pong dispensational na truth, no? Merong mga katotohanan sa panahon na ito na tinawag na dispensation of the grace of God. Amen? So hindi lamang po ito greetings ni Apostle Paul, ito pong verse na ito, no, dito po nakita natin na nag-greet ang si Apostle Paul, no, sa mga taga-Roma. Pero mga kapatid, inumpisahan niya ang greeting na ito, ang statement niya, it's all about dispensational declaration. Kumbaga, dinideclare na po ni Apostle Paul, na nag-start na ang dispensation of grace. Amen. At dito dinidefine ang mensahe ng grace. Amen po. Sabi ng Bible, dito po dinefine din ang kanyang pagiging apostle, ang kanyang misyon. Kaya mga kapatid, na huwag nating baliwalain ang mensahe ng grace, ang misyon
ni Apostle Paul sa kanyang apostleship, mga kapatid. Amen. So ang Panginoon Kristo, nabuhay siyang muli mula sa mga patay, mga kapatid, para magbigay ng bagong programa. This is the program of grace. Amen. This is the operation of grace. Dito natin makikita, mga kapatid, na tapos na ang panahon ng lumang tipan. We are not under the law. We are no longer under a schoolmaster, but we are under grace. Amen. The risen Christ. So pinag-aralan natin kagabi, by the resurrection from the dead, si Jesus Christ, ginawa siyang, mga kapatid, head of all things, over all things in the church. So a new preacher, so bagong preacher, hindi na po yung 12 apostles ang binigyan ng dispensation of grace. Amen. Kundi a new preacher, isang apostol, si Apostle Paul, mga kapatid. Siya po ang chief apostle natin. Siya yung chief apostle sa dispensation of grace, mga kapatid. Dahil sa time na yon, may mga kasabayan po si Paul na apostle. May tinawag ding apostle, mga kapatid, maliban sa 12 apostles. Meron pang prophets. Okay, dahil hindi pa natatapos ang Biblia, ang scriptures. Ngunit, mga kapatid, tandaan natin na maraming verse sa epistle ni Paul. Okay, mamaya ay titingnan po natin yan, na siya po ang binigyan ng stewardship ng dispensation of grace, mga kapatid. A new program, a new preacher, and a new purpose for this age, mga kapatid. So kailangan malaman po natin yan. Bilang tayo ay estudyante, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, dapat, mga kapatid, matutunan po natin ang bagay na ito, na meron pong dispensational truths, mga kapatid. Pag nagbabasa tayo ng Bible, titingnan natin ano yung truth dito na pinapakita ng Diyos. Amen. Ano yung dispensational truth? Dapat i-rightly divide natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nakuha po natin, sapagkat sabi ng Bible, ang taong nag-aaral, rightly divided, siya'y magiging approved sa Diyos. Hindi nakakahiya. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, mga kapatid. Diba? Hindi nakakahiya na tayo ay haharap sa Panginoon. Amen. Hindi nakakahiya na tayo ay makakapag-stand sa harapan ng Panginoon. Approve. Amen. Approve doon sa judgment seat of Christ, mga kapatid. So, sana po ay ito pong atin pong pag-aaral na ito, ito ang motivation natin, mga kapatid. Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tayo nag-aaral dispensational, rightly dividing? Bakit sinusunod natin yon? Hindi para sa tao. Hindi para ma-approve ng tao, mga kapatid. But to show thyself approved unto God. Amen? So, manindigan po tayo, mga kapatid, sa truth na binigay ng Diyos sa atin at sa rightly dividing the word of truth. So tayo po muna ay mag-pray, mga kapatid. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat sa salita po ninyo na amin pong pag-aaralan muli sa amin pong verse by verse Bible study. Tulungan nyo kami sa pamagitan ng Holy Spirit. Maunawaan namin ang salita ninyo
patuloy na pagyamanin namin ang salita ninyo sa aming buhay at patuloy na i-apply namin, Panginoon, ang inyo pong nilagay na method sa pag-aaral ng inyong salita, which is rightly dividing the word of truth, Panginoon. At hindi po namin kaya kung wala po ang paggabay ng Holy Spirit, kaya kami po ay umaasa po, nagdidepende sa Holy Spirit na habang kami po ay nagbubulay-bulay ng salita ninyo, ipakita niyo po ito sa amin, bigyan niyo kami ng spiritual understanding. Kayo lamang po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, so thank you po sa lahat po ng nakatune in sa umagang ito. God bless po sa ating lahat. Okay, so una sa aking family, and then mga brethren natin dito po sa Taal Dispensational Baptist Church. So nilagyan na po namin ng dispensational yung pangalan ng church. Taal Dispensational Baptist Church, mga kapatid, at mahalaga po na ma-identify tayo na nag-aaral po tayo ng rightly dividing the word of truth. Dispensational Bible Study. Dito po yan sa Taal, Batangas, mga kapatid. So welcome po kayo na makarating po dito. Kung makadaan po kayo, makabisit, welcome po kayo. Dito lang po yan sa tapat ng Jollibee sa Taal, Batangas. Okay? At meron din po tayong kasama dito po sa ating comment section. Okay? At meron silang mga comment dito, mga kapatid. Basahin natin. Kung meron kayong greetings, nandyan kayo. Pakilagay po sa ating comment section. At kung meron kayong prayer requests, okay, maipag-pray ko po kayo. At ganun din po ang question po ninyo. Kung meron kayong katanungan, ay kayo po ay welcome na mag-comment po dito. At i-share nyo po ang atin pong live na ito. Share natin sa mga kaibigan natin. Sinishare ko po ito sa Messenger, sa GC. Ayan, sinishare ko po ito sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, sa iba't ibang lugar, para marinig din po nila ang truth, mga kapatid. So, yan po ang atin pong gagawin. Wala tayong dapat na itago. Huwag nating itatago ang gospel, the word of truth, the gospel of your salvation. Kasi pag tinago mo yan, ay tinatago mo yan sa mga lost. Amen. Sa mga naliligaw. So, mananatili silang blind ni Satan. Kaya kailangan mag-shine ang gospel ni Jesus Christ, mga kapatid. Ang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli ni Kristo, ito po ang makapagliligtas. Amen, amen. Okay, so sabi ni Missionary Jess Letargo, sabi niya, grace morning to all, ka-fated. God is good all the time. Every gising is a blessing. Thank you, Lord, for a new day, new strength. 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ayan. Thank you po, Missionary Jess, sa inyong verse na binigay. At lagi nating i-meditate yung verse na yan. Okay, mga kapatid. At yan ay laging magbibigay sa atin ng courage, dahil hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Amen. So laging tandaan natin yan. So si Sister Josa Cabilia, sabi niya, blessed morning po, Pastor, and to all the brethren in Christ Jesus. Amen, amen. Blessed morning po. At si Ma'am Tachilin Paraguya, sabi niya, amen. Amen, amen. So thank you po. At sana ay maging pagpapala po ang
atin pong Bible study. Ako'y naniniwala ang salita ng Diyos ay pagpapala na. Binabasa pa lang natin. Ay pagpapala na yan, mga kapatid. How much more kung atin pa itong pag-aralan, atin pa itong i-meditate. Amen. At i-expound, mga kapatid, at titingnan natin ang bawat salita na comparing scripture with scripture. Amen. At matukoy natin ang tinatawag po na meaning, amen, ng verse na yan, okay, ng word of truth. Okay? So, yan po ang atin pong titingnan, mga kapatid. Dito sa verse 5, okay, nandyan po sa screen ang atin pong verse, mga kapatid. Sabi dito, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. So basahin muna natin, mga kapatid, yung verse 1. Okay? Dahil verse by verse tayo, so hindi pwedeng at hindi natin mabasa yung mga verses, no? Dito po sa verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So diniscuss na po natin yan, ang gospel of God, mga kapatid, which He had promised afore by His prophets in the Holy Scriptures, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Okay, so marami na po tayong napag-usapan dito. Okay, sa verse 3. Then sa verse 4, kagabi po, no, ito yung ating diniscuss, and declared to be the Son of God with power. No, si Jesus Christ, no, ay dineclared, no, na Diyos, anak ng Diyos, na merong kapangyarihan according to the Spirit of holiness. No? Ang Panginoong Jesucristo, no, ay meron pong kabanalan. Kaya talagang righteous, no, ang Panginoong Hesus, mga kapatid. At siya po ay nagpo-prove, no, sa kanyang sarili na siya po ay Diyos. God was manifest in the flesh. Sa ibang version ng Bible, no, inaalis po yung pagka-Diyos ni Kristo. Okay? Kaya may mga religion, may mga denomination na hindi naniniwala sa deity ng Panginoong Jesucristo. So, ngayon, sabi ng Bible, by the resurrection from the dead. Napag-usapan natin yan kagabi. At yun po ang naging confirmation ng pagka-Diyos ni Kristo, mga kapatid. Mas lalong napatibay, confirm, no, ang pagiging Son of God ni Jesus Christ. Kasi kung hindi siya nabuhay muli, okay, ay wala, no? Walang pag-asa ang tao. Okay? At lahat ng sinabi ni Kristo, no, nung nabubuhay pa siya ay hindi totoo. Okay? Kumbaga, nagsinungaling lang siya. Ganon, kung hindi siya nabuhay muli. Pero mga kapatid, no, kumbaga ang resurrection, yan ang resibo. Yan ang resibo ng full payment ng ating kasalanan. Amen. Yan ang patunay na Diyos talaga ang Panginoong Jesucristo. So, kaya dapat maniwala ang tao, mga kapatid, para meron siyang pag-asa ng buhay na walang hanggan. At resurrection from the dead. So, tayo ay isang araw, i-resurrect din tayo ni Kristo dahil siya ay na-resurrect from the dead.
Okay? So dito po tayo sa verse 5 na mga kapatid. By whom? Sino yon? Si Jesus Christ. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. So the grace and apostleship, no? So ito po mga kapatid ang natanggap, sabi ni Paul, we receive. So hindi lang kay Apostle Paul but sa lahat ng mga believers, we have received grace. Amen. We have received grace. Through the Lord Jesus Christ. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, Paul received grace and apostleship. So yung message of grace at yung ministry ng apostleship, yan po ay natanggap ni Apostle Paul, mga kapatid. Amen? Not through the law, mga kapatid. Hindi sa pamagitan ng batas. Hindi sa pamagitan ng law of Moses. Sabi ng Bible, for obedience to the faith. So yung faith, mga kapatid, ang nire-require sa grace. Lagi nating tandaan, mga kapatid, ang grace sa panahong ito, ang nire-require lamang ng Diyos na pagsunod ay sa pananampalataya, hindi sa pamagitan ng works of the law. Amen. Amen po, mga kapatid. So dito natin makikita sa verse na ito yung kumbaga yung ito yung blueprint ng ating dispensation. So sa panahon ng grace na ang kaligtasan ay no-offer sa lahat ng mga bansa. Sabi ng Bible, for obedience to the faith among all nations. Okay? So pandaigdigan po na mission po ito. Among all nations. So hindi lang sa Israel. Okay po? Sa lahat na ng mga nations. Sa mga Gentile nations. Kasama na po ang Gentiles. Okay po? For His name. Sabi diyan, for His name. Para sa kanyang pangalan. So point number 1, mga kapatid. Ang makita natin yung source. The source of grace. Sabi dito, by whom? By whom? So sino yon, mga kapatid, ang source ng grace? Ang grace, mga kapatid, ang biyaya. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang biyaya, ang dispensation of grace. Narinig mo na ba ang dispensation of grace? Sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 3 verse 2, if ye have heard the dispensation of grace of God, which is given me to you ward. Yung salita bang dispensation ay nasa Bible? Yes. Sa ating King James Bible ay makikita ito, mga kapatid, mababasa natin ito 4 times. Okay, 4 na beses na mention ang word na dispensation, mga kapatid. Amen. So pag sinabing dispensation, mga kapatid, to dispense, to distribute. Okay? Kumbaga ito po, mga kapatid, ay pag ikaw po ay kukuha ng tubig sa water dispenser, merong mainit, merong malamig, merong warm. So nagdi-dispense yun ng kung anong klaseng tubig, kung ano ang gusto mo. Okay? So ang dinispense ng Diyos, mga kapatid, kay Apostle Paul is the dispensation of the grace of God, mga kapatid. Ang mensahe ng grace. Amen. So sino yung source? Sino ang pinagmulan ng grace na ito, mga kapatid? Walang iba ang Panginoong Jesucristo.
Amen. Amen po mga kapatid. By whom? So refers to the risen Christ. No, na-resurrect na ang Panginoong Jesucristo nung ito po ay dinispense ng ating Panginoon sa ating Apostle Paul. So Christ, no, He is the source of grace, the risen Christ. Amen. So sino ang pinagmulan ng grace? Si Jesus Christ. Sabi ng John 1:17, mga kapatid, John chapter 1 verse 17, alam niyo po si Jesus Christ ay full of grace. Diba? Puno ng biyaya. John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses. Yung batas po, no, ay ibinigay sa pamagitan ni Moises. So dumaan kay Moises. Dinispense ng Diyos ang batas kay Moises. Yung law, no, na kailangan sundin ng bansang Israel. Ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Kaya gumagamit ang Diyos ng tao, okay, para i-dispense ito, mga kapatid. Messenger, gumagamit ang Diyos ng isang mensahero, preacher, amen, minister, okay, para ito po'y mailatag kung kanino man niya ito nais ibigay. Amen. Ganyan ang way ng Diyos, mga kapatid. So kung yung law ay binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. So si Jesus Christ, mga kapatid, ang pinagmulan ng grace. Nakuha po natin, mga kapatid, the source of grace. At ito po, mga kapatid, ay binigay din ni Jesus Christ kay Apostle Paul. Directly. Ni-reveal ni Jesus Christ kay Apostle Paul yung gospel of the grace of God. Galatians chapter 1, book of Galatians, mga kapatid, sa Galatians chapter 1 verse 11, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So yung source, mga kapatid, si Jesus Christ, ang source ng grace. Amen. Ito po ay ni-reveal, no, ng Panginoong Hesus directly, mga kapatid. Sabi dito, hindi ito natanggap ni Paul mula sa tao. Hindi niya ito natanggap sa 12 disciples. Okay? Sapagkat meron pong distinction, meron pong special na mission ang Panginoong Hesus kay Apostle Paul. Amen. So, ano ito, mga kapatid? This is the gospel na nagligtas sa atin. So, ang context, mga kapatid, no, ng verse 12 na ito, ang natanggap ni Paul, okay, na direct revelation from the Lord Jesus Christ is the gospel of the grace of God. The gospel of grace. At yun po ang pagkamatay ni Kristo, pagkalibing, at pagkabuhay namang muli ni Kristo, mga kapatid. So, before kay Apostle Paul, amen, na yung gospel na yan, hindi alam, no, na yun po ang makapagliligtas, okay, ng kaluluwa, makakapag-justified, mga kapatid. So ito po ay direct from the Lord Jesus Christ, ni-reveal kay Apostle Paul. Kaya mga kapatid, si Jesus Christ, no, lagi po siyang
meron pong direct or personal revelation kay Apostle Paul. Nakuha po natin mga kapatid? Hindi niya po ito kinopya. Hindi niya po ito natutunan sa 12 apostles. Okay? Ang grace ng Panginoon, no, ay direct in-reveal kay Apostle Paul. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Apostle Paul, "My grace is sufficient for thee." Amen. Ang biyaya ko. Kaya ang source ng grace ay si Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Sabi dito, "And he said unto me, my grace is sufficient for thee." Sapat ang biyaya ni Kristo kay Apostle Paul, mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, dito natin makikita that grace is a person. Si Jesus Christ. He is full of grace. Si Jesus Christ mismo, mga kapatid. Kaya, nung namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay, doon na rin po nag-start ang dispensation of grace. Hindi pa nare-reveal sa time na yon na yun ang makapagliligtas. Pagdating kay Apostle Paul, ni-reveal ito ng Panginoong Hesus sa kanya. Amen. Po natin mga kapatid. So, merong transition. From gospel of the kingdom to the gospel of grace. So dito, pinapakita mga kapatid sa verse 5 na pinag-aaralan natin, kumbaga mga kapatid, ito yung dispensational. Dito na po mga kapatid, ni-reveal ng Panginoon kay Apostle Paul na nag-start na ang grace dispensation. Amen, amen. So, by whom we have received grace and apostleship. So, the source of grace is the Lord Jesus Christ. Amen. Siya ang pinagmulan. Number 2, mga kapatid. Number 2, the salvation of grace. The salvation of grace. So, ano ang salvation sa panahon na ito ng biyaya? Of course, mga kapatid, walang iba kundi by grace. Okay, sabi ng Ephesians 2:8, lagi nating naririnig yan. Lagi nating binabasa. Tinuturo ito that salvation by grace through faith. Amen. By grace are ye saved through faith. Kuha po natin mga kapatid. Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith. So, na-receive natin ang grace, ang salvation, freely. Hindi po reward ang salvation. It is by grace. Sabi ng Bible, that in that not of yourselves. So ano yung salvation? Na grace yan. It is the gift of God. Amen. Meron pong nag-i-interpret na mga nagtuturo na ang gift daw dito yung faith. Yung mga Calvinist, yan ang kanilang tinuturo. Na yung faith daw ang gift dyan ng Diyos. Okay? So mga kapatid, ang context is grace. Ang grace is the gift of God. Ang salvation is the gift of God. Ang meaning ng grace, hindi ito galing sa sarili mo. It is the gift of God. At sa verse 9, another meaning ng grace, not of works. Hindi yan sa mga gawa natin. Lest any man should boast. Upang hindi magmamalaki ang sino man
ang tao, mga kapatid, hindi magbo-boast dahil ang salvation, we have received it freely because salvation is by grace. So, mga kapatid, dahil namatay na si Kristo, inilibing at muling nabuhay, that's why we received grace, the salvation of grace. Amen. Sabi ng Bible, Titus chapter 2, Titus chapter 2, verse 11. Anong sabi ng Bible, mga kapatid? For the grace of God that bringeth salvation. Ano ang daladala ng grace ng Diyos? Ano ang daladala ng gospel of grace of God? Salvation. Amen. Kaya wag nating itago ang gospel of grace because ang grace na ito na nagbigay, nagdala ng kaligtasan had appeared to all men, mga kapatid. So ito po ay na ipalaganap o nakilala ang gospel of grace through Apostle Paul. Amen. Si Paul ang pinagbigyan nito ng Panginoon. Amen. Nag-appeared ito sa lahat ng tao because this message of grace was made known, mga kapatid, na nakilala, nalaman ng lahat ng tao. Amen. Dahil binigay na ito ng Panginoon through Apostle Paul. Amen po, mga kapatid. So, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verse 9. The Bible says, who hath saved us? Past tense. Sino ang nagligtas sa atin? Si Jesus Christ. Amen? Because He is the source of salvation. He is the source of grace. Amen po. Hindi si Paul, mga kapatid. No? Laging may nagko-comment niyan sa akin na si Paul daw ang aking tagapagligtas. Wala po tayong binabanggit na ganon, mga kapatid. Okay? Dumaan kay Paul yung mensahe. Pero yung source, ang tagapagligtas ay si Jesus Christ. Sabi ng Bible, who hath saved us? Si Jesus Christ po ang nag-save sa atin. And called us with an holy calling, not according to our works. Amen. Hindi galing sa ating mga gawa. Ang grace na nagsisave without human merit. Walang tao na pwede siyang magdagdag sa grace ng Panginoon. Amen. Grace is pure grace. Walang works ng tao. But according to His own purpose, sabi ng Bible, and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Kaya mga kapatid, sa dispensational purpose ng grace, makita natin ngayon, ang Gentile ay masisave by grace din. Mga kapatid, Jew and Gentile. Purely by grace, without the law. Without works. Without Israel. Mga kapatid, hindi mo kailangang i-bless ang Israel para masave ka. Amen. Hindi po. Sapagkat doon sa Old Testament, mga kapatid, ang Gentile kailangan dumaan muna sa Israel. Kailangan nilang i-bless ang Israel. Kuha po natin, mga kapatid. So, ang Israel ang parabang mayroong direct access sa Panginoon. Nandoon sa kanila yung law
Nandun sa kanila yung sacrifice. Sila yung custodian ng batas. Binigay sa kanila. That's why salvation is of the Jews. Sabi ng John. Salvation is of the Jews. Kasi po nasa kanila yung favor ng Diyos. Pero ngayon sa dispensation of grace, mga kapatid, there is no difference. There is no difference. All have sinned. Dineclare, mga kapatid, na lahat ng tao, Jew at Gentile, equal footing. Okay? Equal ang trato ng Diyos sa Jew at Gentile. Nakuha po natin, mga kapatid. At kapag nanampalataya ang Jew at Gentile sa gospel of grace, mga kapatid, doon nila marireceive yung salvation by grace. Are you saved, mga kapatid? Ikaw ba'y naligtas by grace without human merit, without human works, good works, mga kapatid? Dapat yan ay ma-realize natin na sa panahon ng dispensation of grace, wala talagang work ang tao na pwede niyang ipagmamalaki. Sabi ng Bible, lest any man should boast. Amen? Okay, so number 1, the source of grace, si Jesus Christ, and then yung salvation of grace. Ano yung kaligtasan? Kaligtasan ito ng ating kaluluwa, mga kapatid. Number 3, the steward of grace. Stewardship of grace. Stewardship, katiwala. Pinagkatiwalaan po si Apostle Paul ng dispensation of grace. Sabi ng Ephesians chapter 3, binasa natin kanina, Ephesians chapter 3 verse 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. Sabi ni Paul, mga kapatid, sa verse 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. Na-address niya yung mga Gentiles doon sa Ephesians. Kung narinig nyo ang dispensation of grace of God, which is given me, God entrusted me the dispensation of grace. No? Sabi ng Bible, so siya po yung steward. Binigyan ng stewardship. Yung mensahe ng grace. Okay? Yung revelation of the mystery. Amen. Kay Apostle Paul binigay. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 17. Sabi po ng Bible, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Committed, entrusted, binigyan ng stewardship si Apostle Paul. Ng grace na ito, dispensation of the gospel. At kanina, dispensation of the grace of God. Amen. So kumbaga si Paul ang binigyan ng tiwala ng Panginoon, ng programa ng Diyos sa panahon na ito ng biyaya. Pag sinabing steward, manager, tayo yung magmamanage. Parang ganon. So si Paul ang binigyan ng stewardship. Kinumit sa kanya, in-entrust, pinagkatiwala sa kanya
ang dispensation of the gospel. Kaya nga, mga kapatid, si Paul, no, walang tigil, unstoppable, mga kapatid, na ito po ay tinestify niya to testify the gospel of the grace of God. Oho, mga kapatid. So, ang linalaman ng gospel of the grace of God is the death, burial, resurrection ni Kristo. Amen. So, yun po ang content ng gospel of the grace of God. So, si Paul, mga kapatid, ay merong special message. Hindi katulad ng 12. Ang 12 apostles, ang kanilang laging pinipreach is gospel of the kingdom. Yung kingdom gospel. Sapagkat yon, mga kapatid, ang commission. Ang commission ni Jesus Christ sa 12. Preach the gospel. Yung Matthew 28 na Great Commission, yan po ay Kingdom Commission. Kingdom Gospel. Ako po natin, mga kapatid. Okay? Pero nung namatay na si Kristo, doon na po nag-start, namatay, inilibing at muling nabuhay. Doon nag-start, mga kapatid, na nagkaroon ng open door ang Panginoon para mag-start ng bagong misyon, bagong mensahe, bagong ministry. At ang pinagkatiwalaan niya po doon ay si Apostle Paul. Amen. Bagong programa na mystery program. Mga kapatid, nagbigay ang Panginoon ng dispensation of grace, dispensation of the gospel. Sabi ni Paul, is committed unto me. Amen? So, sabi ng Colossians 1:27, Colossians 1:27, to whom God would made known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. So, pinapaalam ng Diyos, no, ang mystery among the Gentiles. Amen. Which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Kanino nakasentro? Kanino nakasentro, mga kapatid? Ang mensahe ng grace. Kay Kristo. Christ in you. Amen. Christ living in the believer. Okay? So kailangan makita natin, mga kapatid, yung grace na ito ay si Jesus Christ ay maninirahan sa mga mananampalataya. Okay? Christ in you, the hope of glory. Kung wala si Kristo sa iyo, mga kapatid, ibig sabihin nun, binaliwala mo yung grace. Yung gospel of grace. Binaliwala mo yung mensahe ni Paul na binigay ni Kristo sa kanya. The dispensation of the gospel of grace. Amen. Kaya wag mong inineglect ang mensahe ni Paul. Dahil galing yon kay Kristo, the source of grace, the salvation of grace, then the stewardship of grace. Okay, point number 4, mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan, doon sa verse 4, Romans chapter 1, verse 4, and declared to be this, verse 5, by whom we have received grace and apostleship. Yan, mga kapatid, binigay ang grace. So, dyan po, mga kapatid, makita natin, pinapakita dyan na nag-start na ang dispensation of grace. Okay? So, yan po, mga kapatid. For obedience to the faith among all nations. So, the scope. Okay, number 4, the scope. Ang lawak, no, yung scope ng gospel
Sabi ng Bible, among all nations. Kinakailangan maipaabot ito sa lahat ng mga bansa. Amen. Kaya nga gamitin natin ang pwedeng magamit para maraming makaalam, maabot ang lahat ng mga bansa. Malaman ng lahat ng mga bansa itong grace na ito. Itong binigay ng Diyos na grace, ang salvation by grace, ang gospel of the grace of God. Kailangan, mga kapatid, ma-reach ang lahat ng mga bansa. So, hindi lamang sa Israel, hindi limited sa Israel. Ang grace na ito ay ino-offer, mga kapatid, sa lahat ng mga bansa. Okay? To Gentiles also. Amen. The Gentiles kailangan maabot ng gospel of grace. So, sabi ng Romans 16:26, Romans chapter 16, verse 26, sabi po dito, but now is made manifest by the scriptures, by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Kailangan malaman ito ng lahat ng mga bansa. Mga kapatid, made known to all nations. Ipinaalam na ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Kaya ang gospel, mga kapatid, kahit saang lugar, kahit saang bansa. Ang problema, mga kapatid, may mga bansa na merong pagbabawal. Hindi pwedeng makapasok sa kanila ang ibang paniniwala. Ay sa kanila, sila ay sarado. Parang ganon, mga kapatid. Kaya hindi welcome ang ating faith sa kanila, ang ating Biblia, ang ating gospel. Hindi welcome. Pero, mga kapatid, ito ang nais ng Diyos, na malaman ng lahat ng tao ang grace ng Panginoon. Amen. Sabi ng Bible that the Gentiles should be fellow heirs. Inaabot na ng Panginoon ang mga Gentiles. Natin, mga kapatid, Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Natin, yung mga Gentiles ay dapat maabot ng gospel. Okay, hindi lamang Hudyo, kundi Gentile nations. So there is no difference between Jew and Gentiles in this dispensation. Wala nang pagkakaiba. Nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Yan po ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen? Yan po ang misyon ni Apostle Paul. I-deliver niya ang mga tao. Okay? Sa pamagitan ng gospel of the grace of God. Kumbaga si Paul ang ginamit ng Diyos, mga kapatid, na sa kanya po, na naabot yung mga Gentiles. Okay? So na-broke yung middle wall of partition, mga kapatid. Nung namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay, nagkaroon po ng yung
peace, reconciliation, ang Jew at Gentile ay pwede nang magkaisa dahil na broken down yung middle wall of partition. Kaya ang ministry ni Paul, mga kapatid, makita natin mas marami siyang ministry sa mga Gentiles. Amen. Gentile nations. Because ang scope ng gospel of grace is universal. Okay, universal scope, mga kapatid. Samantalang yung kingdom gospel limited sa Israel. O natin, mga kapatid, ang gospel of the grace of God, okay, para sa lahat ito. Okay? Yung kingdom gospel na sa 12, yun po ay limited sa Israel. Matthew chapter 10. Okay, Matthew chapter 10 verse 5. Sabi dito, "These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles." Nakita niyo po, sabi nila parehas lang daw ang kingdom gospel at ang gospel of the grace of God. Sabi nila yon. Pero ang sabi dito, ang 12, ang daladala nila ay kingdom gospel, hindi sila pinapapunta ni Kristo sa Gentiles. "And into any city of the Samaritans enter ye not." Kanino lang sila pupunta? "But go rather to the lost sheep of the house of Israel." Diba, limited lang sa Israel ang kingdom gospel. "And as ye go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand." So pag nagpunta kayo sa Israel, ipangaral ninyo na ang kaharian ng langit ay malapit na. Okay? So during the earthly ministry ni Kristo yan, hindi pa siya namatay, inilibing at muling nabuhay. Amen? So yan po ang kingdom gospel para sa nation Israel. Pero pagdating kay Paul, mga kapatid, nais ng Diyos na lahat ng tao maligtas. Okay? Jew and Gentile. So wala nang Jew first, no? Kasi ngayon, mga kapatid, okay, ang mga Hudyo ay tigas ang ulo. Okay? So walang masama na mag-mission sa Israel. Kailangan ng mga Hudyo ang gospel, marinig din nila. Kasi na po ang gospel is among all nations, para po sa lahat ng mga bansa. Ang scope, ang sakop, no, ng mission na ito, mga kapatid. Amen po. Among all nations. Romans chapter 1 verse 5. Okay? So number 5 is the submission of the gospel. Submission. Obedience. Sabi dito, for obedience to the faith. Okay? So sa lahat ng mga bansa, kailangan mapuntahan ito at marinig ang gospel. At sabi dito, kailangan i-obey ito, mga kapatid. The obedience, okay, of faith. Diba binanggit kanina sa Romans 16:26? Amen. Ano ang nire-require sa gospel of grace? Faith. Amen. Paano ka susunod sa gospel? Amen. Faith. Believing the gospel. Paniwalaan mo. Amen. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kay Romans 16:26. But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Amen. Pagsunod sa pananampalataya. Believing the gospel. Hindi po by keeping the law.
Ang gospel po, pag nag-submit ka sa gospel, ibig sabihin nun, nanampalataya ka sa gospel. Yan ang response, mga kapatid. Yan ang tamang response sa gospel of the grace of God. Para ma-save ka, is you need to believe the gospel. Gusto mong i-obey yung grace na yon na binigay ng Diyos kay Paul. Amen. Siya yung apostle to the Gentiles. Ang mission niya, puntahan ang mga Gentile, mga kapatid. At tayo ay isa doon na nakarating sa atin ang gospel of grace. At ano lang ang naging response natin nung narinig natin ang gospel? Sabi ng Bible, after ye believe. Sa Ephesians 1:13, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ako natin mga kapatid, believe lang. Manampalataya ka. Yun ang nire-require sa gospel. The obedience of faith. Okay? Obedience of faith. Galatians chapter 2 verse 16. Sabi po ng Bible, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So paano tayo ma-justified? Mag-believe ka. Sabi ng Bible, sa gospel. Amen. Sa death, burial, resurrection ni Kristo. Okay? Believe on the Lord Jesus Christ. True obedience. Sa panahon ngayon, ang totoong pagsunod is believing what God has revealed to Apostle Paul. Amen. Kung ano yung nireveal ng Diyos kay Pablo, paniwalaan mo. I-obey mo, mga kapatid. Obedience to the faith. Kapag hindi ka sumunod doon, hindi ka naniwala, mga kapatid, may kalalagyan ka. Sabi ng Bible sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? So, pag hindi ka nag-obey sa pamagitan ng faith, hindi ka nag-believe, nireject mo ang gospel ng Panginoong Jesucristo, okay, the gospel of grace of God, okay, saan ka? Flaming fire. May kaparusahan. To them that obey not the gospel, the Lord Jesus Christ. So sa panahong ito, mga kapatid, obedience is not ritual. Ako natin, hindi po ritual, hindi ka gagawa ng mga ritual, kundi tanggapin mo lang. Tanggapin mo ang revelation ng Panginoon kay Paul. Faith in the finished work of Jesus Christ. Obedience to the faith. Yun po ang pagsunod ngayon, mga kapatid. Pananampalataya. Kaya kung hindi ka pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, hindi ka nag-obey, may parusa sa mga hindi nagsusunod, hindi nagpapasubmit sa gospel of the grace of God. So number 6, mga kapatid, point number 6, doon tayo sa verse 5, mga kapatid, sa Romans
1:5. Sabi ng Bible, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations. Okay? Point number 6, the supremacy of the goal. Ano yung goal? Ano yung, mga kapatid, yung ini-aim? Bakit, mga kapatid, kailangang mag-obey ang mga tao? No, sa na-receive na grace and apostleship ni Paul. Amen. Bakit? For His name. Amen. Para kanino? Para kay Kristo. Para sa pangalan ni Kristo. Amen. For His name. Para maitaas natin si Kristo. That at the name of Jesus, every knee should bow. Amen po. Yun ang pinipreach ni Apostle Paul. Hindi siya nagpipreach ng kanyang sarili. For we preach not ourselves, but Jesus Christ crucified. Si Kristo po ang pinapakilala, ang pinapasikat, mga kapatid. Ang goal, mga kapatid, para sa pangalan niya, for His name. Sabi ng Bible, do all in the name of the Lord Jesus. Diba? Gawin lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Colossians chapter 3 verse 7. 17, mga kapatid. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So mga kapatid, yun ang goal. Kaya tayo nag-share ngayon ng salita ng Diyos is in the name, for His name of the Lord Jesus. Because in the name of Jesus, every knee should bow, mga kapatid. Siya ang dahilan kung bakit may gospel. Siya ang source ng gospel. At si Apostle Paul ang binigyan ng stewardship. At kailangang mag-obey ang mga tao among all nations for the obedience of the faith among all nations. So ito yung ultimate goal, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, tayo ay nagbibigay ng glory. Amen? Ng glory sa head natin, sa pinaka-head ng church, si Jesus Christ. Kaya unto Him be glory. Unto Him be glory in the church. Amen po, mga kapatid. Tayo ay church ng Panginoon. So sino ang mabigyan ng glory? Ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen po. Ephesians 3:21, unto Him be glory in the church by Jesus Christ throughout all ages, world without end. Amen. Amen, amen. So, sa panahong ito ng grace, ang maitataas si Jesus Christ. Number 7. Point number 7, the stability of the gospel. Stable. Ang gospel na ito, mga kapatid, na grace, sabi ng Bible, no? Ito ay nagpapatuloy. Ito'y nagpatuloy. Hindi ito nag-stop kay Paul. Hindi lamang ito nag-stay sa panahon ni Paul. Ito ay naipasa. Nagpatuloy until ngayon. Kaya ngayon nag-aaral tayo. Hanggang ngayon. Amen. Yung grace
ay nagpapatuloy, mga kapatid, hanggang mag-rapture. Maraming gagamitin pa rin ang Panginoon na ipipreach ang gospel of the grace of God. Mga kapatid, pag-pray niyo po, isama niyo po sa prayer ang kung kalooban ng Panginoon makapunta ako ng Cebu. At makapag-public preaching po tayo doon sa mga naapektuhan ng lindol. Okay? So ipag-pray niyo po na ma-preach natin ang gospel of grace. Amen? Sa ating mga kaibigan, no, doon sa Cebu. So ipag-pray niyo po kung loobin ng Panginoon na makapunta po tayo doon. Amen? Kahit saan tayo pumunta, mga kapatid, sa inyong lugar dyan. Amen? Sana magpatuloy yung grace, no, na mensahe na makapagliligtas. Sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sabi ni Paul, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Naipasa po ito ni Paul kay Timothy, at si Timothy, naipasa niya ito sa mga faithful men na merong kakayanang magturo sa iba. So pasa-pasa na po, mga kapatid. Continuous yung grace and apostleship ni Paul, mga kapatid, na na-receive niya kay Kristo, hanggang ngayon nagpapatuloy. Kaya sinasabi natin, we are in the dispensation of grace. Ang pattern natin si Apostle Paul. Yung mensahe ni Paul, yung gospel of grace. The same gospel must be passed on hanggang wala na tayo dito. Amen? Kaya sabi ni Paul, "I declared unto you the gospel." Dinig-declare, pinoproclaim, mga kapatid, yung gospel. Huwag nating itago. Amen? It remains the power of God unto salvation, mga kapatid. Nananatili na ito ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan, ang gospel of Christ. Kaya nung mamatay po si Paul, nung ready na siyang mag-depart, anong sabi niya? "I have kept the faith." Amen. "I have finished my course. I have fought a good fight." Ibig sabihin, mga kapatid, naging stable, nagpatuloy ang gospel na ito, ang grace na ito, mga kapatid. Ang Pauline gospel. Amen? Ang message of grace and apostleship still functions dahil nandito pa ang body of Christ. Yun pa rin ang pattern. Amen? Para makapasok sa body of Christ ang isang tao, para maging member siya ng katawan ni Kristo, kailangan niyang marinig ang gospel, sampalatayanan niya yung gospel na binigay ng Diyos kay Paul. The death, burial, resurrection. So, yung continuation ng ministry ni Paul, mga kapatid, ay nagpatuloy. May mga church, mga kapatid, may mga preacher na nag-i-stand sa tamang doktrina na binigay ng Diyos kay Apostle Paul. Nagra-rightly divide, mga kapatid. No? Teach no other doctrine. Sila'y nagtuturo ng sound doctrine. Kaya mapalad ka, mga kapatid, kung meron kang church na ikaw ay kabilang na pinagpatuloy, mga kapatid, ang gospel, yung grace na natanggap ni Apostle Paul. Kung meron kang pastor na ganon, mga kapatid, ibig sabihin, nasa tama kang direksyon.
magpatuloy ka. Kung tama yung tinuturo sa church mo na gospel, hindi po perverted gospel, magpatuloy ka, mga kapatid. Matuto, mag-aral, kasama ang iyong pastor, kasama ang iyong mga kapatiran sa church. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1, may mga followers siya. Di ba? Sumunod kay Paul. Sabi niya, be ye followers of me, even as also am of Christ. Amen. So, bago umalis si Paul sa mundong ito, sinigurado niya na meron siyang mapapasahan ng gospel. Na magpapatuloy itong mag-spread among all nations. Kaya sabi niya, be ye followers of me, even as also am of Christ. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. No? Tayo ay naging follower din ni Apostle Paul dahil sumusunod siya kay Kristo. Follower siya ni Kristo. Kaya sumusunod tayo din sa Kanya. Amen. So, mga kapatid, so napag-usapan natin yung 7 bagay. The source of grace, si Jesus Christ. From Christ alone. The source of grace. The salvation of grace, you will receive it freely by faith. Amen. Salvation is by grace through faith. Number 3, the stewardship of grace. Inintrust ito ng Panginoon kay Paul, mga kapatid. The scope of the gospel, ang lawak to all nations, without distinction, Jew and Gentile. Amen, equal to all nations. Yan ang sakop ng pangangaral ng gospel. Submission of the gospel. Kailangan mag-obey ang tao sa pamagitan ng pananampalataya. Okay, pag hindi sila nagpa-submit, may kaparusahan. The supremacy of the goal. Ano yung goal? For His name, for the glory of the Lord Jesus Christ. For His glory alone. Kaya tayo nag-share ng gospel. Then last, number 7, the stability of the gospel. Stable, na preserve, mga kapatid, na ito po'y naipasa through faithful men. Sabi ni Paul, to faithful men who is able to teach others also, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, sabi ni Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Amen? So kung tayo man ay nakakapag-share ng gospel, it is because, mga kapatid, in-enable tayo ng Panginoon. At kung ikaw, mga kapatid, ay ligtas na, naunawaan mo ng mabuti ang gospel of grace, naligtas ka, naging member ka ng body of Christ, you have the duty also to pass it on. Ipasa mo ito sa next generations, sa mga faithful men who are able to teach others also. Amen? So nakita natin, mga kapatid, ang 7 bagay dito sa ating pag-aaral. So sana ho na magnified natin ang Panginoong Hesus. His name must be magnified among all nations. Amen? So yun po, mga kapatid, ang supreme goal natin, ang ultimate goal natin. Kasi balang araw, mga kapatid, magsusulit tayo sa judgment seat of Christ. Mga kapatid, sana ay nag-obey tayo at naipangaral natin ang gospel of the grace of God among all nations for His name. For His name, mga kapatid.
para sa pangalan ni Kristo. Hindi sa pangalan natin. Wala tayong binibuild na pangalan natin, mga kapatid, kundi pangalan ni Kristo ang maitaas. Amen? So hanggang doon lamang, mga kapatid, ang atin pong Bible study. Thank you po sa inyo pong pag-join. Okay, may humabol po si Sister Maria Luz Pipito Haguros. Sabi niya, good morning all. Thank you, Lord, for the new day with you, God. In Jesus Christ's name. Amen, amen. Apply na kagad ni Sister Maria, no? In Jesus Christ's name. So talagang mabuti ang Panginoon sa araw na to. Tayo ay binigyan ng Diyos ng another blessing mula sa kanyang mga salita. To God be the glory. Amen. So salamat po sa mga nag-join at nag-tune in, mga kapatid, hanggang matapos ang atin pong Bible study. Ano po? So mamayang gabi ay meron tayo, mga kapatid, at tutuloy natin po. Nasa verse 6 na tayo. Ayan, tuloy natin itong verse 6. Among whom are ye also the called of Jesus Christ. Yan po yung pag-usapan natin mamaya. So thank you and God bless us all. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Lord, thank you po sa salita po ninyo. Salamat sa panibagong mga truths na natanggap namin ngayon, natutunan namin. At salamat, Panginoon, sa iyong grace, Lord, na na-receive namin freely because of what Christ had done, na siya'y namatay, inilibing at nabuhay namang muli. Naging ang kaligtasan namin ngayon is by grace through faith. At si Kristo ang source, wala kaming pwedeng ipagmamalaki. Hindi kami kailangan, Panginoon, na magdagdag sa inyong grace. Lord, thank you. Naunawaan namin ito at nalaman namin ang dispensation of the grace of God na binigay mo kay Apostle Paul para po sa amin. At naipaliwanag ito ng mabuti sa amin. May mga faithful men na nagturo nito sa amin. At kailangan din namin itong ipasa sa mga tao, Panginoon, sa paligid namin. At hanggang sa iyong pagbabalik sa rapture, makompleto na yung Gentiles na masisave. At kami, Panginoon, ay magsama-sama na at sa langit. At kasama kayo, Panginoon, kapiling kayo. Yan po ang amin pong blessed hope na aming tinitingnan, Panginoon. At lahat ng gagawin namin dito sa lupa, tulungan nyo kami na magawa namin ang lahat ng bagay in the name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan po ninyo, kayo po ang maitaas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, pakinggan po natin ang isang awit, mga kapatid. Ang awit na ito is What a Lovely Name. What a Lovely Name.